makuliblib na baryo ng San Felicidad na napapalibutan ng matataas na punong niyog at luntiang kabundukan, namumuhay ang isang lalaking nagngangalang Mang Lando. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang tahimik at matiyagang magtutuba. Araw-araw, sa unang sinag pa lamang ng araw, suot ang kupas niyang kamiseta at sirang sombrero. Paakyat na siya sa mga punong niyog upang kumuha ng tuba, gamit ang kanyang lumang tiklis at kahoy na apog. Mahigit 30 taon na siyang ganito ang gawain mula pa nang iwan siya ng kanyang asawa. Iniwan siya ni Dolores kasama ang pinakabata nilang anak na si Marina, na noon ay isang taong gulang pa lamang. Hindi kinaya ni Dolores ang hirap ng buhay sa bundok at ang panlalait ng kanilang mga kamag-anak, kaya't lumuwas ito sa Maynila at hindi na muling nagbalik. Naiwan kay Mang Lando ang 3 anak, sina Leo, Benji at ang bunsong si Elena. Kung gaano kasipag si Mang Lando, ganoon din siya minamaliit ng mga tao sa paligid. Ang kanyang mga kapatid at pinsan, na ngayon may kanya-kanya ng negosyo, ay madalas siyang pagtawanan sa tuwing makikita siya sa palengke habang may pasan-pasan na tiklis ng tuba. Madalas siyang sabihan ng, "Hanggang dyan ka na lang talaga, Lando. Ni asawa nga, iniwan ka." O kaya namay, "Kahit kailan, hindi mo aangatin ang buhay mo, magtutuba ka na lang habang buhay." Kahit ang ilan sa kanyang mga kapitbahay ay walang habas kung siya'y husgahan. Ang kanyang bahay na gawa sa kahoy at pawid ay kadalasang pinagtatawanan ng mga kapitbahay na nakapagpatayo na ng mga semi-concrete na tahanan. Maririnig sa kalsada ang mga komentong, "Nako, parang kubo sa probinsya ng pelikula." O kaya'y, "Hindi na lang man lang inayos kahit papaano." Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sumasagot si Mang Lando. Hindi siya nakikipagtalo, hindi siya nanghihingi ng awa. Tahimik lang siyang nagbabanat ng buto, iniipon ang kahit kakarampot na kita mula sa pagbebenta ng tuba sa bayan. At pinagsisikapang mapag-aral ang kanyang mga anak kahit sa pampublikong paaralan lamang. Hindi ko man kayang ibigay ang lahat ng luho, madalas niyang sambit sa mga anak tuwing gabi habang sila'y nakaupo sa maliit na papag at sabay-sabay na kumakain ng nilagang kamote o ginataang langka. Pero sisiguraduhin kong may dangal kayong tatayo balang araw. Lumaki ang kanyang mga anak sa disiplina at pagmamahal. At bagamat salat sa material na bagay, busog sila sa aral at respeto. Si Leo, ang panganay, ay matalino at masigasig sa pag-aaral. Si Benji naman ay magaling sa paggawa ng mga bagay sa kamay, mahusay siyang magayos ng sirang radyo o kahit anong kagamitan sa bahay. Si Elena, ang bunso, ay may malambot na puso, mahilig tumulong sa matatanda at mahihina sa baryo. Isang araw, habang naglalakad pa uwi si Mang Lando mula sa gubat dala ang kanyang bagong kuhang tuba, nadaanan niya ang isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng bangin, tila nanghihina. May suot itong puting bestida at ang kanyang buhok ay abong-abong. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng bituin. "Mangangalakal, pahingi ng tubig," mahinang sabi ng babae. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Mang Lando ang kanyang baon, isang lumang plastik na bote ng tubig, at iniabot sa matanda. "Ito po, ubusin niyo lang. Huwag kayong mahiya." Tumingala ang matanda at ngumiti. "Salamat, Mang Lando. Hindi mo pa ako tinatanong. Binigyan mo na ako. Wala kang reklamo sa pagod mo, kahit pinapasan mo ang bigat ng buhay araw-araw." Napakunot si Mang Lando. "Paano niyo po nalaman ang pangalan ko?" Ngumiti ang matanda at sa isang kisap mata, napalitan ang anyo niya ng isang napakagandang diwata, may mahabang gintong buhok at suot ang isang kumikislap na damit na tila habi ng alon at liwanag ng buwan. "Hindi ako basta matanda, Mang Lando. Isa akong tagapangalaga ng kagubatan at matagal na kitang pinagmamasdan.
Marami na akong taong hindi lumilitaw sa tao, pero ikaw ang nagpabalik ng tiwala ko sa kabutihan. Dahil diyan, may gantimpala ako para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Lando, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Engkantada? Tumango ito. Oo, simula ngayong gabi, isang lihim ang ituturo ko sa'yo. Sa ilalim ng punong niyog na pinakamataas sa iyong taniman, may nakatagong ugat na may biyaya. Gamitin mo ito ng tama at huwag mo itong ipagmamaramot. Hindi pa man nakasasagot si Mang Lando, naglaho ang engkantada sa hangin kasabay ng pagdampi ng malamig na simoy ng hangin at pag-awit ng mga kuliglig sa paligid. Kinagabihan, hindi makatulog si Mang Lando. Buong gabi siyang nagmuni-muni, totoo nga ba ang nangyari? O bunga lang ba iyon ng pagod? Ngunit isang bagay ang sigurado, magbabago na ang kanyang buhay. Kinabukasan, habang madilim pa ang langit at tila natutulog pa ang mga ibon, tinungo agad ni Mang Lando ang pinakamatandang puno ng niyog sa kanyang taniman, ang tinatawag niyang Inang Niyog. Ito ang pinakamatayog at pinakamataba sa lahat ng puno. Sa ilalim nito, maraming beses na siyang nagpapahinga tuwing tanghali, ngunit ngayon ay may kakaibang pananabik sa kanyang dibdib. Inalala niya ang sinabi ng engkantada. Sa ilalim ng punong niyog na pinakamataas sa iyong taniman, may nakatagong ugat na may biyaya. Dala ang kanyang lumang bolo, sinimulan niyang hukayin ang paligid ng puno. Mabagal at maingat ang kanyang kilos, ayaw niyang masaktan ang ugat nito. Ilang sandali lang, may nakita siyang kakaibang ugat mas makapal, may kakaibang kinang at tila humahalimuyak ng matamis na amoy ng bunga. Nang dahan-dahan niyang hawakan ang ugat, biglang may liwanag na lumabas mula rito. Napaatras siya sa gulat, ngunit agad siyang nilukuban ng katahimikan, parang may musika ng hangin at ilog na dumadaloy sa kanyang pandinig. Mula sa mismong ugat, isang maliit na butil na parang perlas ang tumubo. Kuminang ito at dahan-dahang nahulog sa lupa. Agad niya itong pinulot. Mainit-init pa ito at tila buhay. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit parang sinasabi ng kanyang puso na ito ay biyaya. Inilagay niya ito sa maliit na lalagyan ng apog at agad na ibinalik ang lupa sa ugat. Salamat po, bulong niya habang nakayuko. Hindi ko po ito sasayangin. Makalipas ang isang linggo, napansin ni Mang Lando na ang kanyang mga kinukuhang tuba ay may kakaibang lasa, mas matamis, mas mabango at mas tumatagal. Nang siya'y magbenta sa palengke, agad itong dinumog ng mga mamimili. Ano bang nilagay mo dito, Mang Lando? Parang alak ng langit, sabi ng isa. Hindi nagtagal, mula sa kaunting kita, nakapag-ipon si Mang Lando upang makabili ng bagong gamit, bagong tiklis, matibay na bayong, at kahit isang bagong pares ng tsinelas. Nakatikim na rin sila ng karning baboy sa kanilang hapag, at napabilhan na rin ng bagong notebook si Leo na matagal nang gumagamit ng punit-punit na kwaderno. Pa, ani Elena isang gabi, may bago tayong lampara? Ang liwanag. Oo anak, tugon ni Mang Lando na may ngiting hindi maipinta. Gusto ko kayong makapag-aral ng maayos. Ngunit ang mga pagbabagong ito'y hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng kanilang mga kamag-anak. Si Tiang Vering, ang kapatid ng kanyang yumaong ama, ay agad nagkomento nang makita si Lando na bumibili ng bagong gamit sa tindahan. Uy, asensado na ang magtutuba. Baka may tinamaan na sa loto. Sabay tawa at irap. Si Pinsang Oka naman, dating nagyayabang na siya raw ang mayaman sa pamilya, ay nagsimulang manghinala. Hindi yan natural. Baka may kabalastugan niyang si Lando. Malamang may kinakasama ng mayamang byuda o mangkukulam. Paulit-ulit ang panlalait, kahit pa tahimik lang si Mang Lando. Pero hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya napapaapekto. Sa halip, mas pinagtibay pa niya ang disiplina sa sarili. Nagsimula rin siyang ituro kay Benji kung paano kumuha ng tuba.
Hindi habang buhay nandito ako, aniya. Kailangan matuto ka na rin, anak. At si Benji, na tahimik at mapagmasid, ay unti-unting nahulog ang loob sa pagiging alagad ng kalikasan. Pa, ang sarap pala ng hangin sa niyogan. Parang hindi ko na gustong bumalik sa nayon kapag narito ako. Tuwing ikatlong araw, bumabalik si Mang Lando sa ilalim ng inang niyog. Muling lumilitaw ang perlas bunga ng ugat na kanya namang itinatanim sa iba't ibang bahagi ng taniman. Sa loob lamang ng isang buwan, ang kanyang tanimang dati may 30 puno ng niyog ay naging mahigit 50 lahat malulusog at tila ba may sariling sigla. Hindi rin niya kinalimutan ng ibang nangangailangan. May ilang matanda sa baryo na hindi na makalakad na sinimulan niyang bigyan ng libreng tuba. Sa mga batang kulang sa baon, palihim siyang nagiiwan ng barya sa sako ng mais o ilalim ng paso ng halaman. Wala siyang inaasahang kapalit. Basta ang alam niya, ang kabutihang galing sa puso ay kailanmay hindi nauubos. Dahil sa mas maayos na kabuhayan, nakapag-aral si Leo sa kolehiyo sa bayan. Si Benji ay sinimulan na ring turuan ng organikong pagsasaka at si Elena ay nagpakitang gilas sa pagsulat ng mga tula, palaging nananalo sa mga patimpalak sa paaralan. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nasa tahanan, mas masaya, mas puno ng pag-asa at mas matatag. Isang gabi habang kumakain sila, sinabi ni Mang Lando, "Mga anak, darating ang panahon, kayo na ang hahawak ng buhay nyo. Pero sana kahit lumayo kayo, dalhin nyo ang kabutihang tinuro ng lupa, yung hindi nanlalamang, hindi nagmamalaki at hindi sumusuko." Tumango ang 3 bata. Hindi man nila lubos na nauunawaan noon ang pinanggagalingan ng ama. Alam nilang may mahalagang aral itong dinadala isang gabay na higit pa sa kayamanan. Habang patuloy na umuunlad ang buhay ni Mang Lando at ng kanyang pamilya, lalong sumisidhi ang inggit ng ilang mga kamag-anak at kapitbahay, lalo na si Tiang Viring at Pinsang Oka na hindi matanggap na ang dati nilang pinagtatawanang magtutuba ay unti-unting umaangat sa buhay. Nakikita nila ngayon ang bahay na dati parang barong-barong, ngayon may bagong bubong, pinatibay na dingding at may maliit ng taniman ng gulay sa gilid. Hindi na rin nauubusan ng pagkain ng tahanan ni Lando. May tinatagong lihim yang si Lando. Hindi yan basta swerte lang, bulong ni Tiang Viring isang gabi sa kanyang anak. Baka may engkanto o demonyo siyang sinusuyo. Paano kung may agimat o kaya nakabihag ng diwata? Sabi naman ng anak niya na si Pilo, isang tamad na tambay sa kanto. Dahil sa sobrang pagkausisa at pagkainggit, pinuntahan nila isang gabi ang niyogan ni Mang Lando. Sa tulong ng liwanag ng buwan, sinundan nila ang landas patungo sa pinakamatandang puno ng niyog. Naghanap sila sa paligid, hinukay ang ilang bahagi ng lupa, ngunit wala silang nakita. Nag-iwan pa ng mga tapak ng paa sa lupang malapit sa inang niyog. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni Mang Lando, nagpakita sa kanyang panaginip ang engkantadang matagal na niyang hindi nakita. Sa anyong liwanag, lumutang ito sa ulap at nagsalita sa malamig ngunit marahang tinig. "Lando, may mga matang mapanlikha. Huwag mong hayaang makapasok ang kasakiman sa iyong gubat. Bantayan mo ang punong pinagkukunan ng biyaya. Hindi lahat ng lumalapit ay may dalang kabutihan." Nagising si Mang Lando na tagaktak ang pawis. Alam niyang may nangyaring hindi maganda. Kinabukasan, nagtungo siya agad sa inang niyog. Doon niya nakita ang mga yapak sa paligid ng puno. Ilang bahagi ng lupa ay halatang hinukay at may natumbang halamang gamot na dati niyang itinanim bilang palatandaan. Napaupo siya sa lilim ng puno, hawak ang kanyang sombrero. May nakaalam na, pero hindi ako matatakot. Simula noon, naging mas maingat si Mang Lando. Sa tuwing kukuha siya ng biyaya mula sa ugat, sinisigurado niyang gabi at walang ibang tao sa paligid.
Itinatago rin niya sa isang lihim na silid sa likod ng kanilang bahay ang mga butil na kanyang naiipon, mga malaperlas na tila may buhay. Sa tulong ng mga ito, nakabili siya ng maliit na motor para madaling maihatid ang kanyang produkto sa bayan. Unti-unti na rin niyang naipaparenovate ang kanilang bahay. Bagong sahig, kaunting pintura at bagong bubungan na hindi na tinatagos ng ulan. Ngunit sa halip na ipagyabang ang kanyang pag-unlad, mas pinili pa rin niyang mamuhay ng simple. Sa tuwing may mga batang kapitbahay na walang baon, binibigyan niya ng paninda. At sa bawat palengke tuwing linggo, nag-aabot siya ng kaunting tuba sa matatanda na dati kanyang mga suki. Hindi niya hinayaang masira ng inggit at yabang ang kanyang puso, tanda ng kanyang tunay na karakter. Makalipas ang 2 buwan, kinausap siya ng barangay kapitan. "Mang Lando," sabi nito habang nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga sa gilid ng barangay hall, "napapansin ng buong baryo ang pagbabago sa iyo. Lahat ng produkto mo, laging hinahanap. Gusto ka naming bigyan ng parangal sa susunod na kapistahan bilang ulirang mamamayan." Nanlaki ang mata ni Mang Lando. "Ako po? Marami pong mas magagaling at mas may kaya kaysa sa akin." "Hindi po ito tungkol sa yaman," sagot ng kapitan. "Ito po ay para sa mga taong nagpapakita ng sipag, kababaang loob at malasakit sa kapwa." Napaluha si Mang Lando. Ngayon lang siya nakatanggap ng ganoong pagkilala. Wala sa kanyang hinagap na darating ang panahon na ang dating kinukutya ay kikilalanin bilang uliran. Habang pinag-uusapan sa buong barangay ang parangal kay Mang Lando, sa kabilang sulok ng baryo ay may bumubuo ng balak. Si Tiang Viring, si Pinsang Oka at si Pilo ay muling nagpulong. "Hindi ako papayag na yang hampas lupang magtutuba ang bibida sa kapistahan," galit na bulalas ni Oka. "Kailangan nating malaman ang lihim niya. At kapag napatunayan natin, kukunin natin ang kayamanang yan kahit pa lumaban siya," sabay hampas ni Pilo sa mesa. At sa gabing iyon, nagsimula silang mangalap ng impormasyon. Nagsimula silang magsiyasat, makipagkwentuhan sa ibang taga-baryo. At minsan pa nga'y sinubukang suyuin si Benji upang makuha ang detalye. Ngunit si Benji ay matatag. "Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Wala kaming tinatagong kayamanan. Masipag lang po si Papa." Hindi alam ni Mang Lando na unti-unti na siyang kinakalaban ng mga taong dati nang kinamumuhian ang kanyang kabutihan. Ang kanyang katahimikan ay unti-unti nang ginugulo. Ngunit sa kanyang puso, nanatili ang paniniwala na ang kabutihan, gaano man katagal, ay laging mananaig. At habang natutulog siya isang gabi, muling nagpakita sa kanyang panaginip ang engkantada. Magsisimula na ang pagsubok. Ngunit tandaan mo, Lando, ang kalikasan ay kakampi ng may purong puso. Huwag kang bibitiw sa iyong kabutihan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang hangin ang dumaan sa niyogan, tila isang babala. Magsisimula na ang tunay na laban. Lumipas ang ilang linggo at patuloy ang pag-unlad ng kabuhayan ni Mang Lando. Lalong lumalakas ang benta ng kanyang tuba, hindi lamang sa bayan ng San Felicidad, kundi pati sa karatig baryo. Dumadayo pa ang mga bagong mamimili para lamang matikman ang kanyang produkto. Sa tulong ng mga perlas bunga mula sa inang niyog, nabili na niya ang maliit na lupang dating pagmamay-ari ng isang magsasakang lumipat sa syudad. Doon niya sinimulang palawakin ang kanyang taniman ng niyog at gulay. Ngunit habang dumarami ang biyaya, unti-unti namang dumarating ang panganib. Isang hating gabi habang mahimbing ang tulog ng kanyang pamilya, may 3 anino ang palihim na pumasok sa niyogan ni Mang Lando. Sina Pilo, Pinsang Oka at isang lalaking albularyong kilala bilang si Mang Sebio, ang tagapayo ni Tiang Viring. Dito yan banda. Naramdaman ko na ang enerhiya. Bulong ni Mang Sebio habang inikot-ikot ang kanyang kamay na may hawak na itim na anting-anting.
Hinukay nila ang lupa sa paligid ng inang niyog, hindi alintana ang sagradong kapaligiran. Sa gitna ng paghuhukay, isang ugat ang naputol. Mula rito'y lumabas ang usok na mapait ang amoy, at kasabay nito ay narinig nilang tila may ungol ng isang nilalang sa ilalim ng lupa. "Ano yon?" bulalas ni Pilo. "Huwag kayong matakot. Kaya natin to. Malapit na," sigaw ni Mang Sebio. Ngunit bago pa man nila mahukay pa ng mas malalim, isang malakas na ihip ng hangin ang bumalot sa buong niyogan. Ang mga puno'y tila nagising at nagsimulang mag-alugan kahit walang bagyo. Ang lupa ay lumindol, ang mga dahon ay nagsipaglaglag at ang kanilang mga pananim ay tila bumalot ng sarili sa mga ugat ng punong pinagkukunan ng biyaya. Sabay-sabay na napasigaw ang tatlo. Nagtakbuhan palayo, halos madapa sa damuhan, at iniwan ang kanilang mga gamit sa lupa. Kinabukasan, napansin ni Mang Lando ang mga kaguluhan sa paligid ng inang niyog, mga bakas ng hukay, wasak na tanim, at naiwan ang lumang anting-anting. Alam niyang may nagtangkang agawin ang biyaya ng kalikasan. Napaluhod siya sa lupa at tahimik na nagdasal. "Patawad po kung ako'y naging pabaya. Hindi ko pinangarap na maging sakim o ipagdamot ang biyayang ito. Sana'y bigyan niyo po ako ng lakas na maprotektahan ito." At sa loob ng kanyang isipan, narinig niyang muli ang tinig ng engkantada. "Panahon na upang ituro sa iyong mga anak ang lihim. Sa kanilang mga puso mo ilipat ang sigla ng kagubatan." Nang gabing iyon, tinawag niya ang tatlong anak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Doon niya isinalaysay ang lahat mula sa unang pagkikita nila ng engkantada, ang biyayang ugat, at ang mga perlas na bunga. Ipinakita niya ang mga ito sa mga anak na ngayon lamang lubusang nakaunawa sa dahilan ng biglaang pagbabago sa kanilang buhay. "Pa, kaya pala kakaiba ang lasa ng tuba natin," bulong ni Leo. "At kaya pala tila mas masarap ang hangin sa bukid." "Oo, anak. Pero higit pa sa lasa ng tuba, ang biyayang ito ay dapat gamitin sa kabutihan, hindi para yumabang o manlamang. At sa panahong ako'y wala na, kayo ang magiging tagapangalaga nito." Si Elena ay napaluha. "Pa, hindi ka namin pababayaan." At doon nagsimula ang pagsasanay ni Mang Lando sa kanyang mga anak kung paano alagaan ang mga puno, kung paano alamin ang tamang panahon ng pagkuha sa biyaya, at kung kailan nararapat huwag manghimasok. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Sa tulong ni Tiang Viring, si Mang Sebio ay nagsimula ng gumamit ng mas malalakas na orasyon upang makuha ang taglay na lakas ng niyogan ni Mang Lando. Nagdasal siya ng mga panalangin sa itim na aklat, nagsunog ng alay, at naglatag ng bitag sa kalikasan. Isang gabi, lumitaw sa paligid ng niyogan ang usok na itim, mabaho, malagkit, at tila lason sa hangin. Unti-unti nitong pinatamlay ang ilang punong niyog. Napansin ni Benji kinabukasan ang mga dahong nangungutim. Ang mga bungay tila nalalanta kahit hindi pa oras ng anihan. "Pa, may nangyayaring hindi maganda," anya. Sumama si Mang Lando sa taniman at nakita niya ang epekto ng sumpa. Nag-umpisa na sila. Sa ikatlong gabi ng paninira, habang si Mang Sebio at si Pilo ay muling bumalik upang tapusin ang kanilang balak, isang kakaibang bagay ang naganap. Mula sa ugat ng inang niyog, isang liwanag ang umakyat sa kalangitan, sumabog, at bumalot sa buong taniman ng isang asul na apoy malamig ngunit makapangyarihan. Nahulog si Mang Sebio sa lupa, napasigaw sa sakit, habang ang kanyang balat ay tila sinusunog ng malamig na liwanag. Si Pilo ay tumakbo palayo, iniwan ang kanyang kasamahan. "Hindi kayo makakapasok dito." Boses ng engkantada ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ang kagubatan ay para sa mga may pusong dalisay, hindi sa mga uhaw sa kapangyarihan. Kinabukasan, nagsagawa ng pulong ang barangay. Ipinatawag sina Pilo,
Tiang Viring at Mang Sebio na ngayon ay mukhang may sakit na mumutla, nanlalabo ang mata at hindi makapagsalita ng tuwid. Nalaman ng mga tao ang kanilang balak laban kay Mang Lando. Mabuti na lang at hindi sila nagtagumpay, sambit ng kapitan. Pero dapat po tayong matutong igalang ang kalikasan. Muling pinarangalan si Mang Lando sa harap ng buong barangay. Hindi lamang dahil sa kanyang sipag, kundi dahil sa katatagan ng kanyang loob at sa pagtatanggol niya sa biyayang hindi niya ipinagkait sa mundo. Makalipas ang insidente ng itim na usok at ang bigong pagtatangkang pagnakawan ng lihim, tila muling nanumbalik ang katahimikan sa buhay ni Mang Lando at ng kanyang pamilya. Sa ilalim ng liwanag ng bagong buwan, lumago ng masigla ang kanyang niyogan. Ang mga punong dating nalanta ay muling nanariwa. Ang mga bungang niyog ay naging mas matamis at mas masagana. Animoy ginantimpalaan ng kalikasan ang kanilang katatagan. Ang inang niyog, ang pinagmumulan ng mahiwagang ugat, ay muling namunga ng perlas bunga, mas makintab, mas maliwanag at mas mainit sa palad. Doon naisip ni Mang Lando ang sinabi ng engkantada noon. Kapag nalampasan mo ang pagsubok, hindi lamang biyaya ang ibibigay sa iyo, kundi kapangyarihang makapagpabago ng buhay ng iba. Dahil sa lumalaking demand ng kanyang tuba, hindi na sapat ang simpleng paggawa niya mag-isa, kaya't naisipan niyang magsimula ng maliit na gawaan ng tuba sa tabi ng kanyang taniman. Tinawag niya itong Tubang Ginto ni Lando. Hindi ito malaking pabrika, isang masinop at malinis na lugar na may simpleng gamit, binubuo ng mga drum, salaan, imbakan, at isang bahagi kung saan pinapainit at pinoproseso ang produkto. Pero ang mas mahalaga, tinanggap niya bilang katuwang sa gawaan ang ilang kapwa magsasaka sa baryo na noon ay kapwa hirap sa buhay. Hindi ako yumaman para lang yumaman. Mas gusto kong magsama-sama tayo sa pag-unlad. Wika niya sa mga katrabaho. Ang biyaya, hindi para ikubli kundi para ibahagi. Dito naging tampok si Mang Lando sa isang lokal na programa sa radyo kung saan tinagurian siyang ang alagad ng niyog at kabutihan. Habang patuloy ang pag-unlad ng niyogan at ng kanyang maliit na negosyo, ang kanyang mga anak ay nagsimula na ring mag-ani ng sariling tagumpay. Si Leo, ang panganay, ay nakapagtapos ng kursong agrikultura. Hindi siya nagtrabaho sa syudad gaya ng inaasahan ng iba. Sa halip, pinili niyang bumalik at tumulong sa gawaan ng kanyang ama. Siya ang nagsimula ng organikong certification ng kanilang produkto, dahilan upang ito'y makilala pa sa ibang bayan. Si Benji, na may likas na galing sa kamay, ay gumawa ng mga bagong kagamitan para sa mas epesyenteng pagproseso ng tuba. Gumawa siya ng solar dryer at makinaryang gawa lamang sa lokal na materyales. Marami sa kanyang mga likha ay ginaya rin ng ibang magsasaka. Si Elena, ang bunso, ay nakilala sa paaralan bilang makata at manunulat. Sa isang patimpalak, isinulat niya ang tula niyang pinamagatang Ama Kong Magtutuba, isang obrang tumanggap ng papuri at nailathala sa isang pambansang magazine. Ang tula ay ganito ang bahagi. Sa ilalim ng araw, siya ay gumagapang. Sa taas ng niyog, pangarap ay pinapasan. Ngunit ang pawis niya ay naging ginto. Hindi dahil sa salapi, kundi sa pusong totoo. Isang gabi, habang nag-iisa si Mang Lando sa ilalim ng inang niyog, muli siyang binisita ng engkantada. Sa anyong liwanag, lumitaw ito at muling nagsalita sa mahinhin ngunit makapangyarihang tinig. Hindi ka namin pinili dahil sa iyong kahinaan, kundi dahil sa iyong kabutihang hindi nasisira kahit pinapahirapan. Lumuhod si Mang Lando at nagpasalamat. Ako po'y nagpapakumbaba, hindi ko po ito nagawa mag-isa. Ang aking mga anak, ang aking mga kabaryo, silang lahat ay naging kasama ko.
Ngumiti ang diwata. Simula ngayon, hindi na lamang ikaw ang tagapangalaga. Ipinapasa ko sa inyong angka ng kapangyarihan ng kagubatan, hindi upang maghari, kundi upang maging gabay. Simula noon, ang buong pamilya ni Mang Lando ay naging bantay ng niyogan. Taon-taon, sa parehong araw ng unang pagpapakita ng engkantada, nagsasama-sama sila sa ilalim ng inang niyog upang mag-alay ng simpleng dasal at salamat. Hindi na sila inusig ni Tiang Biring o ni Mang Sebio. Sa halip, ang mga ito'y tuluyang lumayo at namuhay ng tahimik marahil sa takot sa maaaring balik ng kalikasan. Mula sa pagiging isang aba at minamaliit na magtutuba, si Mang Lando ay naging isang huwaran, isang patunay na ang kabutihang pinanday ng hirap ay kayang lumikha ng kayamanang walang kapantay. At sa bawat perlas na kanyang itinatanim, kasabay nito ang pag-usbong ng mga panibagong pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang lahi. Lumipas ang ilang taon mula nang muling balikan ng engkantada si Mang Lando. Sa panahong ito, ang dating maliit at liblib na niyogan ay naging isang modelo ng sustainable farming sa buong rehiyon. Binisita ito ng mga propesor sa agrikultura, mga estudyante, at maging mga dayuhan na nais matuto sa likas at makakalikasang paraan ng pagpapaunlad ng lupa. Ang tubang ginto ni Lando ay naging kilalang tatak, hindi lang sa bayan ng San Felicidad kundi sa buong lalawigan. Hindi lang tuba ang kanilang produkto, gumagawa na rin sila ng suka, cocoa sugar at organikong abono na pinapaabot sa ibang munisipalidad. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagbago si Mang Lando. Siya pa rin ang simpleng lalaking may kupas na sombrero, nagsisindi ng lampara tuwing gabi, at pinipilit ipagluto ng adobong kangkong ang kanyang mga apo. Isang araw, habang naghahanda ng programa ang barangay para sa pista, lumapit si Tiang Biring, matanda at mahina kay Mang Lando. Huminto ito sa tapat ng pinto ng bahay ni Lando, bitbit ang baston, nakayuko. "Lando, patawad," mahinang sabi niya. "Ang dami kong kasalanan sa inyo. Minamaliit kita noon. Siniraan, nilait, pinagdudahan. Pero ikaw ang lumaban ng may dangal. Kami ang lumubog sa sariling inggit." Tahimik lang si Mang Lando. Pinaupo niya sa upuan si Tiang Biring, binigyan ng tubig at saka ngumiti. "Hindi ko na po binibilang yon, Tiang. Ang mas mahalaga, buhay pa tayo at may panahon pa tayong magbago." Napaluha si Tiang Biring. "Ang bait mo, Lando. Sana noon pa kita pinakinggan." "Hindi pa huli ang lahat," sagot niya. "Kung nais mo pong tumulong sa niyogan, bukas ang pintuan." Habang patuloy ang pag-unlad ng niyogan, naisip ni Leo, ang panganay, na magsimula ng isang paaralang pang-agrikultura sa mismong lupaing minana nila. Tinawag niya itong Paaralang Likas at Pusong Lando. Layunin nito ang turuan ng mga kabataan ng makakalikasang pagsasaka, pagmamalasakit sa kalikasan, at pagbubuklod ng komunidad sa gitna ng modernong pagbabago. Hindi kailangan ng mataas na matrikula, libre ito sa mga batang anak ng magsasaka at katutubo. Dito nagtuturo si Benji ng paggawa ng makinaryang gawa sa yantok, kawayan at niyog. Si Elena naman ay nagtuturo ng panitikan at pagkukwento gamit ang karanasan ng kanilang ama bilang inspirasyon. Isang dapit hapon habang nag-iikot si Mang Lando sa kanyang taniman, napansin niyang may bagong usbong sa tabi ng inang niyog, isang maliit na punong may dahong ginto ang gilid. Nang hawakan niya ito, muli niyang naramdaman ang kakaibang init at liwanag. Sa tabi nito, may lumitaw na isang maliit na nilalang, isang engkanto na kahawig ng batang diwata, ngunit may anyong puno. "Mang Lando," wika ng nilalang, "kami mga anak ng kalikasan. Kami ipinanganak sa mga pusong marunong magparaya at magbahagi.
Dahil sa iyong kabutihan, isang bagong biyaya ang ihahabilin sa iyo. Mula sa kamay ng maliit na engkanto, iniabot sa kanya ang isang buto ng punong kabuhayan. Ayon sa nilalang, ito'y hindi basta halaman, ito'y mutya ng kasaganahan, at kung itatanim sa lugar na may pananalig at kabutihan, magbubunga ito ng hindi lang pagkain kundi ng inspirasyon at kaginhawaan sa mga makakakita. Dumating ang pista sa baryo ng San Felicidad. Sa halip na karaniwang paligsahan at sayawan, ang inihanda ay pagdiriwang ng lupa at gubat. Lahat ay nagdala ng tanim, punla at kwento ng tagumpay. Itinampok si Mang Lando bilang panauhing pandangal, ngunit tumanggi siyang magtalumpati. Sa halip, pinatayo niya ang kanyang mga anak sa entablado at tahimik na naupo sa tabi. Mas gusto kong sila ang magsalita. Sila ang bunga ng lahat ng pagtitiis. Sila ang tunay na tagumpay ko. Nagpalakpakan ang buong barangay at ang buong entablado ay pinuno ng mga bulaklak, bunga at palakpakan. Wala nang makapagsasabing si Mang Lando ay isang hamak na magtutuba. Kinagabihan, habang nakaupo si Mang Lando sa kanyang lumang upuan sa may beranda, tinanaw niya ang kanyang mga anak na abala sa pagtulong sa mga bisita. Narinig niya ang tawanan ng kanyang mga apo. Sa di kalayuan, lumilipad ang mga alitap-tap at bumubulong ang hangin sa mga dahon. Sa kanyang dibdib ay may kakaibang kapayapaan, hindi dahil sa yaman, kundi sa kapanatagan ng loob. Muli siyang tumingala sa langit at mahina niyang sabi, "Salamat sa lahat ng hindi agad binigay, sa lahat ng hirap na nagturo sa akin ng halaga, sa lahat ng perlas ng ugat. Ang pinakamahalaga pala'y ang bunga ng kabutihang walang hinihinging kapalit." Sa paglipas ng panahon, ang pangalan ni Mang Lando ay naging simbolo ng sipag, katatagan at kabutihan sa buong lalawigan. Ngunit habang siya ay tumatanda, ang kanyang mga anak naman ang unti-unting tumatanggap ng mas malaking responsibilidad, hindi lamang sa kanilang negosyo, kundi sa pangalaga ng biyayang iniwan ng engkanto. Ang dating simpleng niyogan ay ngayoy naging isang sentro ng kaalaman, kalikasan at kabuhayan. Dito rin umusbong ang bagong panata ng pamilya. Ang Panatang Lando, isang panunumpa ng mga anak, apo at kabarangay na gagamitin ang biyaya sa tama, hindi sa pansariling kapakinabangan. Si Leo, ang panganay, ay patuloy sa pamumuno ng gawaan. Ngunit hindi siya tulad ng ibang negosyanteng nakasakay sa sasakyang mamahalin o nagpapasikat sa syudad. Sa halip, siya ay madalas makita sa palengke, nakikipag-usap sa maliliit na magsasaka, nagtuturo kung paano mapataas ang ani ng hindi ginagamitan ng kemikal. Minsan ay inanyayahan siyang magsalita sa isang pambansang komperensya ng mga agriculturist. Doon niya ibinahagi ang kwento ng kanyang ama. Ang tunay na pagsasaka, anya, ay hindi lang tungkol sa kita. Ito'y tungkol sa malasakit, sa pag-ibig sa lupa, sa paniniwalang ang bawat punla ay may kapangyarihang magpagaling, magtaguyod at magpabago ng buhay. Tumanggap si Leo ng parangal bilang ulirang kabataang magsasaka at inialay niya ito sa kanyang ama. Samantala, si Benji ay mas lalong nahumaling sa teknolohiya. Sa ilalim ng kanyang pangangasiwa, ang gawaan ay naging mas epesyente gamit ang mga solar-powered fermentation tanks, windmill-powered water pumps, at mga recycling machines na gawa sa lokal na materyales. Tinuruan din niya ang mga kabataan sa baryo kung paano gumawa ng eco-bricks gamit ang basura. Kapag ang basura ay ginawang kayamanan, wika niya, hindi lang kalikasan ang natutulungan kundi pati ang kabuhayan. Minsan, isang organisasyon mula sa Maynila ang dumalaw upang bilhin ang kanyang disenyo, ngunit tumanggi si Benji. Ang layunin ko ay para sa masa, hindi para sa negosyo lang. Kung ibebenta ko ito sa mayayaman, hindi na ito aabot sa mga tulad namin. Samantala, si Elena ay naging manunulat.
Ang kanyang mga tula at kwento tungkol sa buhay sa bukid, sa kabutihang walang kapalit, at sa mahiwagang engkanto ay naisalin sa mga aklat pambata at textbooks ng elementarya. Ang kanyang aklat na Ang Pusong Ugat ay nanalo ng Gintong Aklat Award sa isang prestihiyosong paligsahan sa panitikan. Sa isang panayam sa radyo, tinanong siya kung saan niya hinuhugot ang inspirasyon. Sa amang nagbuhat ng tuba kahit umuulan, sa mga panahong wala kaming ulam kundi kamote, sa bawat gabi ng kwento sa ilalim ng gasera, at sa engkantadong biyayang hindi mo kailanman makikita maliban kung marunong kang tumingin gamit ang puso. Sa ilalim ng taniman, lihim pa ring binabantayan ni Mang Lando ang sagradong punla, ang binhi ng punong ibinigay ng batang engkanto. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang mga anak at ilang piling tagapangalaga sa barangay ay bahagi na ng lihim na ito. Tuwing ika-5 taon, ang punla ay namumulaklak ng bulaklak na kulay pilak na ayon sa engkantada ay nagsisilang ng bagong liwanag sa mga pusong karapat-dapat. At tuwing gabi ng kanyang kaarawan, ginaganap sa ilalim ng punong iyon ang tinatawag nilang Gabi ng Pasasalamat. Hindi ito marangya, may kaunting lampara, simpleng pagkain at taimtim na panalangin. Doon nila pinapaalala sa sarili ang pinagmulan ng kanilang tagumpay. Sa tulong ng mga anak ni Lando, maging ang mga dating naiinggit sa kanila ay naging katuwang na rin. Si Pilo, ang anak ni Tiang Viring, ay natutong gumawa ng natural na sabong panlaba mula sa langis ng niyog. Tinuruan siya ni Leo at kalaunan ay nakapagtayo ng sariling maliit na tindahan. Si Mang Sebio, na matanda na at mahina, ay nanirahan sa isang dampa sa gilid ng gubat. Pinakain siya ni Elena, binigyan ng gamot ni Benji at pinatawad ni Mang Lando. Hindi lahat ng masama ay kailangang gantihan ng puot, anang matanda. Minsan, sapat na ang isang tasa ng kape at isang salitang patawad. Sa ilalim ng buwan, habang hawak ni Mang Lando ang kamay ng kanyang mga apo, sinabi niya, "Sa bawat punong itinanim natin, sa bawat pakwan, niyog o gulay, tandaan nyo, hindi lang yan pagkain, yan ay panalangin, yan ay alaala, at higit sa lahat, yan ay pangakong kailangang tuparin." Tumango ang mga bata. Isa sa kanila ay marahang nagsabi, "Lolo, balang araw, ako naman ang mag-aakyat ng tuba." Napangiti si Mang Lando. Sa kanyang mata ay may luhang hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa katiyakang ang kanyang sinimulan ay magpapatuloy, yayabong at magbibigay liwanag pa sa susunod na salinlahi. Lumipas pa ang mga taon at si Mang Lando, ang dating hamak na magtutuba, ay ngayoy matanda na puti na ang buhok, mabagal na ang lakad, ngunit buo pa rin ang boses at masigla ang puso. Sa kanyang tahanan, isang lumang upuang kahoy ang kanyang paboritong tambayan tuwing hapon. Doon sa harap ng malawak na taniman ng niyog na dati siya lamang ang bumubuhay, ngunit ngayon ay inaalagaan ng buong komunidad. Sa ilalim ng inang niyog, ang unang punong pinag-ugatan ng lahat ay inilagay ang isang maliit na bantayog, may nakaukit na simpleng mga salita. Dito nagsimula ang ugat ng kabutihan, sa pawis ng isang amang mapagpakumbaba, sa pananalig ng isang pusong hindi kailanman bumitiw. Isang madaling araw ng Disyembre, habang mahimbing na natutulog si Mang Lando sa kanyang kwarto, siya ay tahimik na pumanaw, walang kirot, walang alingawngaw ng pag-iyak, kundi katahimikan na tila hinipan ng hangin ng kagubatan. Nang madiskubre ng kanyang pamilya ang kanyang pagpanaw, isang malakas, ngunit malumanay na ihip ng hangin ang dumaan sa buong taniman. Ang mga puno'y bahagyang yumuko na para bang nagbibigay galang sa kanilang tagapangalaga. Hindi siya inilibing sa karaniwang sementeryo. Ayon sa kanyang hiling, siya'y inilibing sa ilalim ng inang niyog, ang pinagmulan ng lahat. Isang simpleng seremonya, puno ng luha ngunit mas higit ang pagpapasalamat.
Ilang linggo matapos ang kanyang pagpanaw, isang pambansang parangal ang iginawad sa ngalan ni Mang Lando. Pinarangalan siya bilang bayani ng kalikasan at kabuhayan. Isinama ang kanyang buhay sa mga aklat pangkasaysayan ng mga paaralan. Sa mismong araw ng pagkakaloob ng parangal, ang kanyang mga anak ay nagsuot ng puting barong at bestida. Hawak-hawak ang larawan ng ama nilang ngumiti sa simpleng damit, may kupas na sombrero at may hawak na bote ng tuba. Hindi natapos kay Lando ang kwento. Sa kanyang pagpanaw, nagsimula ang panibagong kabanata para sa kanyang mga anak at apo. Pinamunuan ni Leo ang pagtatatag ng isang kooperatiba ng mga maliliit na magsasaka. Si Benji ay nagtayo ng sentro ng imbensyong bukid at si Elena ay naging direktor ng isang institusyon sa literatura sa probinsya. Ang mga apo ni Lando sa murang edad ay natutong magtanim, magluto gamit ang niyog at magsulat ng tula tungkol sa lupa, ulan at liwanag ng buwan. Tuwing gabi ng kanyang kaarawan, lahat sila'y nagtitipon sa ilalim ng puno, kumakanta, nagsisindi ng mga lampara at muling binubuhay ang diwa ng isang lalaking hindi naghangad ng kasikatan kundi ng makabuluhang buhay. Minsang bumisita sa taniman ang isang dayuhang mamamahayag. Namangha siya sa laki ng lugar, sa kaayusan ng komunidad, sa ngiti ng mga tao, at sa samahang tila hindi nawawala ang paggalang sa kalikasan. Tinanong niya si Leo, "Anong sikreto niyo rito?" Ngumiti si Leo at sumagot, "Wala po kaming sikreto. May ugat lang kaming pinanghahawakan, ang kabutihan, at isang pusong marunong maghintay, magtiis at magpatawad." Sa malalim na bahagi ng kagubatan, sa ilalim ng sinag ng buwan, may isang liwanag na muling lumitaw ang engkantadang naging simula ng lahat. Nakatingin siya sa malayo, sa tanimang ngayon ay abot tanaw, at tahimik na sinabi, "Tapos na ang aming tungkulin. Sa kamay ng tao, sa puso ng pamilya doon itinanim ang pag-asa. Mula sa isang magtutuba, tumubo ang punong hindi kailanman matutumba." At sa huling paghihip ng malamig na hangin, ang kanyang liwanag ay tuluyang lumipad sa langit, dala ang biyayang wala ng kailanman maaagaw. Wakas.